Anong gusto mo? Gagawin natin o isusumbong kita sa nanay-nanayan mo para saktang ka ulit. Pananakot na lalaki kay Mavi. Huwag po. Papayag na po ako. Sagot ni Mavi sa sumusukong boses. Ganyan nga. Dapat masunhuring ka para hindi ka na masasaktan pa. Gustong gusto ko nang lumabas sa kwartong pinagtataguan ko at tulungan si Mavi. Ngunit hindi ako makalabas. Dahil nakahinto pa sa hallway malapit sa kwartong kinaroroonan kong ilang tauhan ni Madrigal at nag-uusap. Hindi ko napigilan ang mapamura nang marinig kong malakas at nasisiyahang ungol ng lalaking customer ni Mavi, habang umiiyak naman ito ng mahina. Nang sa wakas ay tuluyang umalis sa mga tauhan ni Madrigal, ay agad akong lumabas sa kwarto at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kwarto, kung saan naroon si Mavi, kasamang hayok sa laman na customer nito. Nabuksan ko ang pintuan ng hindi namamalayan na lalaking sarap na sarap sa pag-indayog sa ibabaw ng katawan ni Mavi. Nakapikit ang mga mata nitong may luha at mahigpit na nakatikom ang bibig. Nakakapit na mahigpit ang mga kamay nito sa gilid ng kama. Natila ba doon ito humuhugot ng lakas para hindi mahimatay habang inaangkin ang halimaw na customer nito. Hindi ko na pinatagal ang paghihirap ni Mavi. Agad kong tinurukan sa puwet ng aking deadly needle ang lalaki. 3 segundo lamang ay bigla itong tumigil sa paggalaw sa ibabaw ni Mavi at bumagsak sa katawan nitong walang buhay na katawan ng lalaki. Bago pa makita ni Mavi ang ginawa ko ay agad ko nang nahugot ang aking karayom sa puwet ng lalaki at mabilis na nakalabas ng pintuan. Maya-maya lamang ay narinig ko ang matinis na sigaw ni Mavi nang matuklasan nito na patay na ang lalaking nasa ibabaw nito. Parang walang nangyari na naglakad ako sa hallway at hinanap kung nasaan naman ang kwartong kinaroroonan ng nakababatang kapatid ni Mavi na si Hana. Ilang minuto ko ring hinanap at isa-isang sinilip ng palihim ang mga kwarto para makita si Hana. Hanggang sa nakita ko ito na sinasabunutan ng isang matandang lalaki na customer nito. Isang malakas na sampal ang pinadapo ng matandang lalaki sa mukha ni Hana. Sa lakas ng pagkakasampal nito ay tumilapo ng pobreng bata sa gilid ng kama. Agad itong nilapitan ng matandang lalaki at hinawakan na mahigpit ang buhok. Pagkatapos ay muling isinubsob ang mukha ni Hana. Kanina ay hindi ako makahanap ng tiyempo dahil nakaharap sa pintuan ng matandang lalaki. Pagbukas pa lang ng pintuan ay makikita na niya agad ako. Ngunit ngayong nakatalikod na siya sa pintuan ay mabilis kong binuksan ng tuluyan ng pintuan. 2 karayom ang hinagis ko para sa manyakis na lalaki at ang isa naman ay para kay Hana. Pampatulog lamang ang para kay Hana, samantalang deadly needle naman ang para sa matandang lalaki. Ilang segundo lamang ay parehong bumagsak sa sahig ang mga hubad na katawan ng dalawa. Binuhat ko si Hana at inihiga sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay kinumutan ang hubad niyang katawan. Ang lalaki naman ay hinayaan ko lamang na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Pagkatapos ay lumabas ako ng silid at nagmamadaling bumalik sa aking silid. Ito ang unang beses na pumatay ako ng tao na hindi ang aking target. Ngunit parehong masasamang tao naman ang pinatay ko, kaya bonus na lang sila. Para kapag pinatay ko na si Malu Madrigal ay may makakasama naman ito sa impyerno. Nakaupo lamang ako sa gilid ng kama at nag-iisip kung paano ko mapapatay si Malu Madrigal. Kanina ay sinubukan ko siyang puntahan, ngunit hindi pa man ako nakakalapit sa opisina niya ay biglang may tumunog na alarm. Naalerto ang lahat ng mga tao kaya nagsipaglabasan sila sa kani-kanilang mga kwarto para makiusyoso. Kahit nakatapis ng tuwalya, nakasuot ng bra, at may lalaki naman na lumabas na walang suot na kahit ano. Wala itong pakialam kung makita man ang lahat ng kahubaran. Galit pa nga ito dahil naudlot ang ginagawa nito sa kasamang babae. Kaya pala tumunog ang alarm dahil nalaman na pala ng mga tauhan ni Madrigal ang pagkamatay ng 2 lalaking customer. Parehong atake raw sa puso ang ikinamatay. Ngunit ang ipinagtataka ng mga tauhan ni Madrigal pati si Madrigal mismo kung bakit pareho ang dahilan ng pagkamatay ng 2 customer. At eksaktong customer pa ng magkapatid ang namatay. Ngunit wala silang nakuhang sagot mula kay Mavi at Hana. At parehong wala namang alam ang magkapatid sa aking ginawa. Inisip na lamang nila na coincidence lamang ang nangyari. Agad na pinabalik na ni Madrigal ang mga tao sa loob ng kani-kanilang kwarto at nagpatuloy ang kasarapang ginagawa nila. Nang magsipagbalikan na sa loob ng kwarto ang mga tao ay bumalik na rin ako sa loob ng kwarto na ipinagamit sa akin ni Baldo. Maghihintay ulit ako ng pagkakataon para makapuslit papunta sa opisina ni Madrigal. Ilang minuto na akong nakaupo sa gilid ng kama nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang nakangising si Baldo. It's your time to shine. Nakangising pag-i-English nito sa akin. Dumating na ang mga VIP. Tsak na malaking makukuha mong pera ngayon.
Lumabas ka na rito at sumama sa akin. Tumango lamang ako at hindi nagsalita. Walang kibong sumunod ako kay Baldo papunta sa loob ng isang maliit na kwarto, kung saan may nakita akong 7 mga batang babae na mukhang mga teenagers pa lang at naging matured lamang dahil sa makapal na makeup sa muka. May nakita rin ako na 7 mga lalaking foreigner, mga pare-parehong taga Middle East dahil mahahaba ang mga balbas at bigote. Isa-isa kong tinapunan ng tingin ng lalaking nasa loob ng kwarto at tila namimili sa amin kung sinong gusto nilang makasama. Humantong ang mga mata ko sa pinakahuling lalaki na matiim na nakatitig sa akin. Pamilyar sa akin ang kanyang mga mata. Parang mga mata ni... Oh my gosh. He is Jared. Anong ginagawa niya rito? Hindi kaya nasa misyon siya ngayon? Kaya nagpapanggap siyang customer na foreigner? I will take this beautiful girl. Nakangising turo sa akin ang katabing foreigner ni Jared. Sorry, but I want her too. I'm willing to pay double or even triple just to have her first. Matigas ang boses na sabi ni Jared. Nararamdaman ko na may kahalong galit ang kanyang boses na pilit na itinatago. Really, sir? Well, you can have her. She is new. She just arrived earlier, so you are lucky that you're her first customer. Nakangising kausap ni Baldo kay Jared na hindi hinihiwalay sa akin ng mga paningin. Can I take her now? Muling tanong ni Jared kay Baldo. Napangisi si Baldo kay Jared. Iniisip nito na hindi na makapaghintay si Jared na makasiping ako. Of course, sir. She's all yours. Mabilis na sagot ni Baldo. Pagkatapos ay hinila niya ako at nginisian. Dalhin mo na siya sa kwarto mo at magpakasarap na kayo. Aniya sa akin at walang pakialam na basta na lamang niya akong itinulak papunta kay Jared. Mabuti na lamang at nasaloko ni Jared kaya hindi ako natumba. Let's go. Mahina ngunit mariin ang boses na sabi sa akin ni Jared bago niya ako hinila palabas sa kwarto na ito. Bago man kami tuluyang makalabas ng kwarto, nilingon ko si Baldo at tiningnan ng masama, ngunit nginisian lamang niya ako. Nakakarami ka na. Manda ka sa akin mamaya. Nasasaktan ako, Jared. Reklamo ko sa kanya habang naglalakad kami sa hallway papunta sa aking kwarto. Mahigpit kasi ang pagkakahawak niya sa aking braso, kaya hindi ko napigilan ng magreklamo. Where is your room? Galit ang boses na tanong niya sa akin. Napahinto ako sa paglalakad at tinitigan ko siya. Huwag niyang sabihin na talagang tototohanin niyang angkinin ako. I said, where is your room? Muli niyang tanong sa akin, sa galit na boses nang hindi ako sumagot sa kanya. Sa itsura niya ay para bang nais na niyang takpan ang aking mga tenga para hindi ko marinig ang malalakas na ungol ng mga babae at lalaki sa mga kwartong nadaraanan namin. Yung katapat ng nakatayong lalaki. Nauutal kong sagot sa kanya. Kainis. Why am I even stammering in front of him? Am I scared of him? Oh jeez. Nagulat ako nang bigla na lamang akong buhati ni Jared at dalhin sa kwartong itinuro ko. Hindi ako makapalag dahil nakatingin sa amin ang nakangising si Lando. Mukhang magbabantay ito sa labas ng pintuan ng kwarto ko para malaman kung best performance bang ibinigay ko sa aking customer o hindi. Hindi nga pala gumagana ng CCTV, kaya babantayan niya mismo ako. At siguradong utos ito ni Madrigal. Talagang siguristang babaeng yon. Nang inilapag ako ni Jared sa kamay kasama ang kanyang katawan, he is now on top of me and gently kissing my earlobe. Why are you here, Shiva? Bulong niya sa akin sa mahinang boses. Itutulak ko sana siya sa dibdib, ngunit mabilis niyang nahuli ang dalawa kong mga kamay at inilagay sa aking ulunan. Pinapanood nila tayo, kaya ang mabuti pa'y umakto ka na nagugustuhan mong ginagawa mo. Right? Iniisip ni Jared na pinapanood kami ngayon ni Madrigal dahil sa 2 CCTV na nasa loob ng kwarto. Hindi ko masabi sa kanya na hindi gumagana ang mga CCTV, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Kapag sinabi ko sa kanya ito ay magtataka siya kung bakit ko alam. So I have no choice, kundi yung sundin ang sinabi niya. I just closed my eyes at hinayaan siya sa kanyang ginagawa. Kinidnap nila ako kanina. Nakapikit kong sagot sa kanya. Ito lamang ang tanging naisip kong dahilan para makalusot at hindi niya na ako paghinalaan. Narinig kong mahinang pagmumura ni Jared habang hinahalik-halikan ng aking leeg. Ngunit hindi lamang siyang napamura dahil ako rin napamura sa aking isip. Ang ginagawa sa akin ni Jared ay tila tortured sa akin. Kahit umaakto lamang kami sa aming ginagawa ay totoong nag-iinit ang aking katawan.
Mukhang tuluyan na natibag ni Harriet ang malamig na yelo na nakabalot sa aking puso. At wala itong kaalam-alam na nagtagumpay itong matibagang yelo na aking pangdepensa sa sinumang tao. I'm on my mission right now and just waiting for a signal from my people. We're going to raid this building and capture Malu Madrigal. Bulong niya ulit habang patuloy na hinahalik-halikan ng aking leeg. Pareho kami na bahagyang napaigtad nang makarinig kami ng malalakas na pagkatok sa labas ng pintuan ng kwarto. Gising ba kayo o tulog? Do you need our help, sir? Boses ni Lando mula sa labas. Tahimik kasi ang kwarto at hindi katulad ng ibang kwarto na may naririnig na mga ungol. Nagkatinginan kami ni Harriet nang marinig namin ang sinabi ni Lando. Naningkit ang kanyang mga mata bago pagalit na sinagot si Lando na nananatiling nasa tapat ng pintuan at hindi umaalis. Talagang binabantayan niya kami. No need. I can handle this. Malakas na sagot ni Harriet pagkatapos ay muli akong tinitigan. I'm sorry but we need our acting to make it real or else mabubuko nila tayo. Sabi niya sa akin pagkatapos ay walang paalam na hinalikan niya ako ng mariin sa aking mga labi. Ipinalibot ko sa kanyang leeg ang aking mga braso at tinugon ko ang kanyang halik. Halatadong nagulat siya sa ginawa kong pagtugon, ngunit saglit lamang. Harriet deepened our kisses. Hindi ko napigilan ng mapaungol. Hindi ako pumayag na siya lamang ang gumawa niyon, kaya ginaya kong ginawa niya. Hindi niya din napigilan ang pag-ungol niya dahil sa ginawa ko. At ang mga ungol na hinahanap ni Lando mula sa loob ng aking kwarto ay nangyari. Dahil ang tahimik na loob ng kwarto ay napuno ng aming mga ungol, na siguradong naririnig ni Lando mula sa labas ng pintuan. Shiva, sambit ni Harriet sa aking pangalan. Nang saglit na pinakawalan niya ang aking mga labi. Hindi ako sumagot at tumitig lamang sa kanyang muka. Nakita kong pag-ibig sa kanyang mga mata. He really loves me. Ngunit pag-ibig din ba itong nararamdaman ko sa kanya? O simpleng init ng katawan lamang? Walang salita na kinabig ko ang ulo ni Harriet upang muling magtagpo ang aming mga labi. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang gumapang pababa sa aking leeg ang kanyang labi. Muli akong napaungol. At hindi ko napigilang mapasabunot sa kanyang buhok nang maramdaman ko ang kanyang palad sa ibabaw ng aking harap at pumipisil yun sa balat ko. Pakaramdam ko'y parehong naglalabas ng apoy ang aming mga katawan, ngunit apoy na hindi nakakapaso, kundi masarap sa pakiramdam. Pareho na silang darang na darang sa kanilang ginagawa at tila nakalimutan na nila kung nasaan lugar sila ngayon. Ngunit ang kaligayahang nararamdaman nila ay naudlot nang makarinig sila ng malakas na alarm mula sa labas ng building. That was our signal. Komento ni Harriet. Agad itong umalis sa aking ibabaw. Pagkatapos ay tinulungan niya akong makabangon sa higaan. Let's go. Paglabas namin ng kwarto ay nagkakagulo na ang mga babae at mga customer dahil may mga pulis na biglang nagsulputan mula sa kung saan saang sulok ng building. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakaalis sa tabi ni Harriet. Dito ka lang, Shiva. Mangako ka sa akin na hindi ka aalis dito, okay? Kausap niya sa akin, matapos niya akong hilain papasok sa isang kwarto na walang tao. Tumango lamang ako at hindi sumagot sa kanyang sinabi. Bago niya ako iniwan para tulungan ng mga tauhan niya sa pagre-raid sa buong building, ay kinabig muna niya ako at hinalikan ng mariin sa aking mga labi. Nang lumabas na si Harriet sa kwartong kinaroroonan ko, ay mabilis akong sumilip sa labas ng pintuan. Napangiti ako nang hindi ko na makita si Harriet. It's my job to do my work. Malu Madrigal, nandyan na ako. Maingat ngunit mabilis ang aking mga galaw na naglakad ako papunta sa opisina ni Malu Madrigal. Kailangang maunahan ko si Harriet at ang mga kasama niya na puntahan ang aking target. Hindi ako pwedeng pumalpak sa misyon kong ito. Kapag hindi ko nagawa itong misyon ko, ay mababawasan ang aking kredibilidad sa trabaho. At tiyak na maaapektuhan ang aking trabaho. Baka madalang lamang nila akong bigyan ng misyon na hindi dapat mangyari. I need to assassinate 10 people. Kaya hindi ako papayag na hindi mapasama sa 10 tao na ito si Malu Madrigal. After all the humiliation na naranasan ko, makapasok lamang sa kanyang lungga. Nang makarating ako sa tapat ng opisina ni Madrigal, ay pabiglang binuksan ko ang pintuan. Great! Sambit ko sa aking isip. Nang makita kong nasa loob ng opisina ng babae sina Baldo at Lando, tinutulungan ng dalawang boss nila na ipasok sa loob ng itim na bagang limpak-limpak na salapi. Nakinitan nito sa pagbebenta sa mga babaeng prostitute na hawak nito. I quickly closed the door and locked it. Ikaw lang pala. Akala ko mga pulis na.
Tila nakahinga ito ng maluwang nang makitang ako ang pumasok at hindi mga pulis. "Huwag kang magtago dito sa opisina ko. Lumabas ka at sa ibang kwarto ka magtago." Pagtataboy niya sa akin. Mas maganda nga kung nauna sa akin ng mga pulis na puntahan ka. Dahil tsak na hindi ka mamamatay. But unfortunately, ako ang nauna rito. Kaya sorry na lang sa'yo. Nakangising kausap ko sa kanya. "Ano bang sinasabi mo dyan?" Nakakunot ang noo na tanong sa akin ni Madrigal. Bago binalingan si Baldo at inutusan. "Baldo, palabasin mo nga ang babaeng yan dito sa loob ng opisina ko." Tumayo si Baldo at nilapitan ako. Hinawakan niya ako sa braso at itinulak papunta sa may pintuan. "Lumabas ka na at baka samain ka sa akin." Banta niya sa akin. Naningkit ang mga mata ko habang nakatingin sa kamay niyang nasa braso ko. "Don't touch me!" Masama ang tingin na sabi ko sa kanya. Abot, hindi na nagawang makapagsalita ni Baldo dahil bigla kong tinurukan ng aking deadly needle ang kamay niyang nakahawak sa akin. Gulat na gulat si Nalando at Madrigal nang makita na bigla na lamang bumagsak sa harapan ko si Baldo na wala ng buhay. "Anong ginawa mo kay Baldo?" Nalilisik ang mga matang tanong sa akin ni Madrigal. "I killed him." Malas niya dahil nauna pa siyang humarap sa demonyo kesa sa kanyang boss. Tila walang anuman na sagot ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig ang aking sinabi. "Hindi ka isang prostitute. Na nagpanggap ka lang. Sino ka ba talaga?" Ramdam ko ang takot at nerbiyos sa boses ni Madrigal. Ngunit hindi ako nakadama ng awa sa kanya. Hindi nga siya nakadama ng awa nang sirain niya ang buhay ng kanyang dalawang ampon. Kaya bakit ako maaawa sa kanya? Hindi siya karapat-dapat na kaawaan. Tama ka, Madrigal. Nagpapanggap lamang ako. At kailangan ko pang magpanggap na prostitute para lamang makalapit sa'yo. Ikaw kasi, hindi mo ako hinayaang patayin ka nang pasukin ko ang bahay mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mas lalo akong napangiti nang halos lumuwa ang mga mata nito. Nang sa wakas ay nahulaan na nito kung sino talaga ako. "Ikaw si Silent Assassin?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin, na biglang namutla ang muka. Ganon din si Lando, na biglang nanlaki rin ang mga mata sa natuklasan. Nagtangka itong tumakas ngunit hindi man lang nagawang mabuksan ni Lando ang pintuan. Bigla na lamang itong nanigas sa harapan ng pintuan bago natumba. Mas mabilis pa rin sa kanyang aking karayom. Napailing-iling na nilapitan ko si Lando at hinugot ang aking karayom na itinapon ko sa kanya at tumama sa kanyang batok. "Sa masamang tao pa kasi kayo nagtrabaho. Kung pinili niyo magtrabaho ng marangal siguradong buhay pa rin kayo hanggang ngayon." Panenermon ko sa wala ng buhay na si Lando. Dahan-dahan akong naglakad kay Madrigal na halos maihina ang itsura sa sobrang takot. Wag! Maawa ka sa akin. Silent Assassin. Magbabagong buhay na ako. Hindi na ako gagawa ng masama. Pangako ko sa'yo. At saka, sa'yo na rin ang aking pera. Sa'yo na lahat ng yan. Napaismid ako sa mga sinabi niya. Maawa? Naawa ka ba sa buhay ng mga babaeng sinira mo ang buhay? Magbabago? It's too late. Dahil ipinababa na ni Silent Assassin ang hatol mo. At hindi ko kailangan ng pera mo. Dahil mas malaki pa ang bayad ko sa pagpapatahimik sa'yo. Lalong nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang aking sinabi. Sa sobrang takot nito, biglang napaihi ito sa suot na mahabang palda. Napailing na lamang ako. Kung hindi lamang ito masamang tao ay baka naawa pa ako sa kanya. Ngunit masamang tao ito. Kaya dapat lamang na maglaho ito sa mundo.